Mapagpalang gabi po sa ating lahat and happy midweek prayer meeting mga kapatid. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan na tayo ay mga kapag-aral ng kanyang mga salita. Ye have sold yourselves. So binebenta po pala natin ang ating mga sarili. So atin po itong pag-aralan ng maigi. Sabi sa Isaiah 52 verse 3, For thus saith the Lord, ye have sold yourselves for naught, and ye shall be redeemed without money. So sa talatang ito, sinasabi ng Diyos sa mga Israelita na sila ay nawala o napahamak, hindi dahil binili sila ng kaaway, kundi dahil sa kanilang sariling mga kasalanan at pag-swipe. So mga kapatid, isipin natin kung kanino tayo nakikipamatok o kanino tayo sumusunod, doon tayo ay kanila tayong alipin. Kaya nga sinasabi dito na tayo ay nakikipag-alipin sa kasalanan kahit alam na natin ano yung kahihinatnan nito. Ngunit sabi pa nga na kahit binebenta natin ang ating mga sarili na walang kwentang bagay, ipinapangako pa rin ng Diyos sa atin na tayo ay ililigtas, tutubusin at babaguhin. At hindi ito mangyayari sa pamamagitan ng ating mga sarili o anumang mga ari-arian o material na bagay. Ang ating kaligtasan ay manggagaling lamang sa biyaya ng Diyos. The nature of selling oneself. Ye have sold yourselves for naught. Sa Isaiah 52 verse 3, makikita din natin dito na kapag binenta natin o ang tao ay nagbenta sa kanilang sarili, ibig sabihin sumaway siya o lumayo sa Diyos para sa mga bagay na walang halaga. Sa madaling salita, ipinapaubaya natin ang ating mga sarili sa kasalanan kapalit ng walang tunay na pakinabang, walang saysay. What fruit had ye then in those things whereof ye are now ashamed? So, sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, tinatanong niya ang mga mananampalataya, tayo, kung ano ba talaga ang naging bunga ng ating dating makasalanang buhay, mga bagay na ngayon ay ikinahihiya na natin. Ang sagot, wala. Wala talagang patutunguhan kung patuloy tayong kumakapit sa kasalanan at ang bunga nito ay kamatayan. Dahil ang kasalanan ay walang mabuting bunga, kundi kahihiyan at kamatayan. So, sa parehong talatang ito ay nagtuturo ng kabiguan ng kasalanan. Ipinagbili natin ang ating mga sarili sa kasalanan, ngunit wala tayong nakuha. Dahil iniisip lang natin ang ating mga kagustuhan, alam naman na natin kung ano ang katotohanan, bakit hindi natin ipinagkaloob ang ating mga sarili sa Panginoon. We know kapag malayo tayo sa Panginoon, mabilis at madali lang tayong matukso. Huwag tayong manatiling nakadepende lang sa ating mga sarili dahil tayo ay mahihina, nagkakamalit, nagkakasala. Dahil ang dati nating mga nagawa o yung mga nakasanayan nating gawain o yung sinatawag ditong gawa ng laman na parang kaaya-ayan natin sa atin noon, ngunit ito'y kahihiyan at walang bunga. Ngunit sa biyaya ng Diyos, ito'y kanyang pangako, may pag-asa tayong maligtas at magbagong buhay. There is great necessity for a reformation among the people of God. So, kinakailangan talaga ang matinding reforma sa gitna mismo ng bayan ng Diyos. The present state of the church leads to the inquiry, is this a correct representation of Him who gave His life for us? Are these the followers of Christ and the brethren of those who counted not their lives dear unto themselves? So ito yung katanungan sa bawat iglesia, sa bawat tao na nananampalataya kay Kristo. Tayo po ba ay nagpapakita ng magandang representasyon kay Kristo na siyang nagligtas sa atin? Sila ba talaga ang mga tagasunod ni Kristo o tayo ba talaga ang tagasunod ni Kristo? At mga kapatid ng mga taong hindi inari na mahalaga ang kanilang sariling buhay alang-alang sa ebanghelyo? So, ang tanong ay para sa bawat Kristiyano, ang pamumuhay ba natin ay sumasalamin kay Kristo? Kung titingnan ng iba ang ating buhay, makikita ba nila si Jesus? Sa bawat gawa na ginagawa natin, sa bawat salita na lumalabas sa ating mga bibig, atin na po bang nare-realize, atin na po bang napapractice ang mga banal na salita na naaayon sa kalooban ng Panginoon? Binabanggit ang mga unang Kristiyano patungkol dito mga kapatid, itong brethren of those who counted not their lives dear o dear unto themselves. Gaya ni na Pablo at ng mga martir na handa nilang isakripisyo ang lahat kahit ang buhay para sa Panginoon. Ang tanong, tayo ba
ngayon ay may ganun ding paninindigan? Ang mensahe ay hindi lamang para sa iglesia bilang institusyon, kundi para sa bawat isa sa atin bilang bahagi ng katawan ni Kristo. Ang buhay natin ay dapat maging patotoo ng sakripisyo ni Kristo, pag-ibig sa katotohanan, kabanalan ng pamumuhay at pagtatalaga sa gawain ng Diyos. Voluntary bondage. Tayo kasi minsan, alam natin na kasalanan, parang kusa na natin, kusang loob tayong nakikipamatok o nakikibahagi o nakikialipin sa kasalanan. Thus saith the Lord, where is the bill of your mother's divorcement, whom I have put away? Or which of my creditors is it to whom I have sold you? Behold, for your iniquities have ye sold yourselves, and for your transgressions is your mother put away. So dito mga kapatid, ang Diyos ay gumagamit dito ng larawan ng paghihiwalay or divorce at pagkakautang o pagbibenta upang itama ang maling pag-iisip ng kanyang bayan. So nasaan na ang kasulatan ng paghihiwalay? Ipinapahiwatig ng Diyos na wala siyang isinulat na kasulatan ng paghihiwalay or sinasabing divorce. Ibig sabihin, hindi niya kusa at walang dahilan na itinakwil ang kanyang bayan o hindi niya kalooban na tayo itakwil. Sinasabi rin ng Diyos na wala siyang pinagkakautangan, kaya hindi niya kailangang ibenta ang kanyang bayan para sa bayaran ang utang o para bayaran ang utang. Ang tunay na dahilan ng hiwalay nila sa Diyos ay kanilang sariling kasalanan at pagsuway. Sila ang may pananagutan. Tayo mismo mga kapatid, may pananagutan tayo sa Panginoon. Dahil ang Diyos ay tapat at hindi basta-basta humihiwalay sa kanyang bayan. Tayo mismo sa ating mga sarili ang nakikihiwalay sa Panginoon sa pamamagitan ng paggawa ng mga kasalanan na alam natin na kamatayan ang kahihinatnan nito. Men who might have done well if they had consecrated themselves to God, if they had been willing to work in a humble way, enlarging their business slowly and refusing to go into debt, have made a failure because they have not worked on right lines. And after getting into difficulty, they have sold out as men incompetent to manage. They desire relief from financial pressure and did not stop to think of the after results. Dito makikita natin na yung mga taong ito ay may potensyal na magtagumpay, pero dahil hindi nila inilaan ang sarili nila sa Diyos, ay nagmamadali silang lumago sa kanilang mga negosyo, sa kanilang buhay, sa halip na maghintay sa tamang panahon, sila ay bumagsak. Dito mapapansin din natin kung paano mag-iwas ng utang dahil hindi talaga kalooban ng Panginoon ang mangutang. At pagbenta ng negosyo dahil tayo ay nabigo. O pagbenta ng ating mga sarili sa walang kwentang bagay dahil tayo ay alam natin na tayo makasalanan at nagkakamali. Kaya nahihiya na tayong lumapit sa Panginoon, kaya anuman yung mga bagay na nasa atin, minsan ito pa yung inaalok pa natin sa kasamaan, sa kasalanan, para mabayaran ang ating mga kasalanan. Dito mapapansin din natin na yung kakulangan sa maingat na pagpapasya. Kasi minsan tayo, basta-basta na lang tayo nagdidesisyon sa ating mga sarili. Hindi natin sinasabi sa Panginoon kung ano yung dapat nating gawin, na magkaroon tayo ng mapagpakumbabang puso upang turuan tayo ng Panginoon sa gawain o sa daan na dapat nating tahakin upang ating gamitin kung tayo ay magdidesisyon sa ating buhay. At dito makikita natin na yung paglalaan ng sarili sa Diyos, ang tunay na tagumpay ay nagsisimula sa pagsunod at pagpapasakop sa Diyos. Kapag nakikita mo na natutukso ka, sinusubok ka, kailangan nating ilaan ang ating mga sarili sa Panginoon para magabayan niya tayo sa dapat nating gawin. At hindi tayo basta-basta na bitawan kung anong meron tayong pananampalataya. At dapat magkaroon din tayo ng kababaang loob at pagtsatsaga. Dahan-dahan na pag-unlad, magkakaroon tayo ng matatag na pananampalataya kaysa sa biglaang paglago ng walang pundasyon. So, kailangang iwasan ng utang dahil ang bawat plano ay mananagot tayo kapag mali ang ating pagdidesisyon. Kailangan magplano tayo ng mahusay at magdesisyon tayo, lalong-lalo na sa paggamit ng pera
sa paggamit ng ating mga ari-arian. Kailangan tayong maging wise, mga kapatid. Whosoever committed sin is the servant of sin. Dito makikita natin na kung tayo ay umaalipin sa kasalanan, tayo ay alipin ng kasalanan. Hindi ito simpleng maling gawa. Ito ay isang kapangyarihang gusto mong gawin. O it's a choice to, mga kapatid, na gustong kontrolin ang buong buhay mo. Hindi sapat ang relihiyosong pagkakakilanlan. Gaya ng mga Hudyo, maaaring isipin ng ilan na ligtas na sila dahil sa relihiyon o tradisyon. Pero kung namumuhay pa rin sa kasalanan, sila ay alipin nito. Kaya tandaan natin na si Kristo lang ang nagbibigay ng tunay na kalayaan. Kaya kailangang ipagkaloob natin ang ating mga sarili sa Panginoon upang mawala na yung kasalanan sa ating mga puso. Pure religion has to do with the will. Ang tunay na relihiyon ay ginagawa sa pamamagitan ng ating mga kalooban. The will is the governing power in the nature of man. If the will is set right, all the rest of the man will come under its sway. The will is not the taste or the inclination, but it is the choice, the deciding power, the kingly power which works in the children of men unto obedience to God or to disobedience. Ang kalooban po ng tao, ibinigay ito ng Panginoon sa atin para tayo mismo ay mag-decide. Dahil ito yung kapangyarihan sa ating isipan na dapat nating gamitin kung tayo po ba ay susunod sa Diyos o susuway sa Kanya. Kaya kailangan nakakonek yung ating mga puso, ang ating kalooban sa kalooban ng Diyos upang hindi tayo basta-basta na nakikialipin sa mga kasalanan at sa mga walang kwentang bagay. The consequence of selling oneself. Ano po bang kahihinatnan ng ating pagbenta ng ating mga sarili? Sa pamamagitan ng nagiging alipin tayo ng kasalanan. Slavery to sin. Know ye not that to whom ye yield yourselves servant to obey, his servant ye are, whether of sin unto death. So ipinapaliwanag nito na kung saan mo ilalaan ang sarili mo, kung sino ang sinusunod mo bilang iyong Panginoon, ay siya rin ang magiging tagapamahala ng iyong buhay. Kung susunod ka sa kasalanan, ito ay magdadala ng kamatayan. Kaya mahalagang piliin kung sino ang inyong susundin dahil ang Diyos ay nagbigay sa atin ng nagbibigay sa atin ng kalayaan upang tayo ay pumili na naayon din sa ating kalooban, na masaya tayong gawin ang isang bagay na ito. People today are enslaved by greed, lust, pride, and appetite. With a liberal hand, God has bestowed His blessings upon men. If His gifts were wisely used, how little the world would know of poverty or distress. It is the wickedness of man that turns His blessing into a curse. It is through the greed of gain and the lust of appetite, and the grains and fruits given for our sustenance are converted into poisons that bring misery and ruin. Ipinapakita dito na malaki ang pagpapala ng Diyos sa tao, lalong-lalo na sa mga bagay na kailangan natin para mabuhay, tulad ng pagkain at mga likas na yaman. Ngunit kapag ginamit ng tao ang mga biyayang ito nang hindi tama, lalo na dahil sa kasakiman o sobra-sobrang pagnanasa, nagiging dahilan ito ng kapahamakan. Kaya mga kapatid, maging aware po tayo. Dahil hindi tayo basta-basta na nakakatakas sa ganitong uri ng tukso ng pagsubok. Lalong-lalo na may humihila pa sa atin. Kaya tandaan natin, ipagkaloob po natin ang ating mga sarili sa Panginoon para mawala na po yung gana natin sa paggawa ng kasalanan. The hope of redemption. Ito po yung pag-asa ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kung panahon na tayo nanghihina at nawawala na ng pananampalataya dahil pinupuno na ng kaaway ang ating isipan sa mga negatibong bagay at tayo nagkakasakit na dahil dito, may pag-asa po sa kaligtasan. Tayo po ay iniligtas na walang bayad. For thus saith the Lord, ye have sold yourselves for naught, and ye shall be redeemed without money. So sinasabi dito ng Diyos na ang mga tao ay parang nag-alok o nagbenta ng kanilang sarili sa walang halaga. Ibig sabihin, nagbigay sila ng kanilang kalayaan o ang kanilang mga sarili
ng parang walang silbi o kapalit. Ngunit ang ipinangako ng Diyos na siya mismo ang magpapalaya sa kanila o magbabayad para sa kanila, para sila ay malaya na sa kasalanan, hindi gamit ang pera kundi sa pamamagitan ng kanyang biyaya at kapangyarihan. Kaya wag po nating sasayangin ang binigay na biyaya ng Panginoon sa atin dahil tayo iniligtas ng walang bayad. Ye were not redeemed with corruptible things but with the precious blood of Christ. So, binibigyan tayo ng kalayaan ng Panginoon. Hindi nanggaling sa mga material na bagay na madaling masira o mawala, tulad ng ginto, pilak. Sa halip, ito ay nanggagaling sa pinakamahalagang bagay, ang dugo ni Hesukristo na ibinigay niya bilang sakripisyo para sa atin. Ito ang tunay na halaga ng ating kaligtasan, isang walang kapantay na presyo na nagbigay daan sa ating kalayaan mula sa kasalanan. So kailangan po natin itong pasalamatan. Dahil sa kabila ng ating kabiguan, tayo'y binibigyan pa rin ng kaligtasan. We are in a world that is opposed to righteousness or purity of character, and especially to growth in grace. Wherever we look, we see defilement and corruption, deformity and sin. How opposed is all this to the work that must be accomplished as just previous to receiving the gift of immortality. God's elect must stand untainted amid the corruption steaming around them in these last days. So, ipinapakita sa ating nabasa kanina na itong mundo natin ay punong-puno ng kasamaan at kasalanan na sumasalungat sa mabuting katangian at paglago sa biyaya ng Diyos. Bago tayo makatanggap ng walang hanggang buhay, kailangang maging malinis at matatag tayo sa pananampalataya. Ang mga pinili ng Diyos, kung tayo ay pinili ng Diyos, ay dapat manatili tayong malinis at banal sa kanyang harapan. Hindi nadudumihan ng masasamang impluensya sa kabila ng mga pagsubok at kasamaan sa ating paligid, lalo na sa panahon ngayon. Minsan nadadala tayo ng mga tukso, mga kapatid, dahil tayo mismo ay may hila o may hila sa atin. Dahil kalooban natin na sumunod sa kasalanan kahit alam na natin ang kahihinatnan nito. Kaya kailangan, kung tayo ay nag-aangkin ng mga tagasunod ng Panginoon, kailangang ipakita natin yung paninindigan sa ating pananampalataya na handa tayong mamatay, handa tayong magsakripisyo alang-alang sa kanyang kalooban. Ito din po ay panawagan sa lahat na na-backslide, sa lahat na nawala. Ito'y tinatawag tayo ng Panginoon na magsisi at maging malaya. Let the wicked forsake his ways and let him return unto the Lord and he will have mercy. So, ang mga taong masama o yung makasalanan ay inaanyayahan na itigil ang kanilang mga maling gawain at isipan. At ang ating iisipin, ang kanilang mga pagkakasala ay dapat itakwil. Dapat silang bumalik sa Diyos ng may taos-pusong pagsisisi, at kapag ginawa nila ito, ipinapakita ng Diyos ang kanyang awa at magpaparaya ng sagana. Ipinapakita nito ang kabutihan ng Diyos at ang kahandaang tanggapin ang mga nagsisisi. Walang katapusan ang tawad ng Panginoon sa mga taong nakikinig at sumusunod ng buong puso, sa mga taong nagsisikap na kanilang iayon ang kanilang buhay sa kalooban ng Panginoon. Ngunit meron itong katapusan sa mga taong nagbingi-bigian, sa mga taong hindi nakikinig sa babala ng kaligtasan. Repent and be converted that your sins may be blotted out. Kapag po tayo ay nagsisi at bumalik loob sa Panginoon, ang ating mga kasalanan ay mawawala. At isa din itong paanyaya na magbago tayo ng ating buhay, dahil ang pagsisisi ay ang tunay na paghingi ng tawad sa Diyos sa mga nagawang kasalanan, at ang bumalik loob ay ang pagbabago ng direksyon sa buhay, pagtalikod sa masama at pagsunod sa Diyos. Kapag ginawa natin ito ng tapat, ang ating mga kasalanan ay tatanggalin o mapapawi. Ibig sabihin, hindi na ito bibigyan ng kaparusahan ng Diyos. The word should come to us now with impelling earnestness. Repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord.
There are many among us who are deficient in spirituality and who, unless they are wholly converted, will certainly be lost. Can you afford to run the risk? So dito mga kapatid, mapapansin natin na kailangan tayong magsisi at bumalik loob sa Panginoon para matanggal ang ating mga kasalanan. At dapat na dumaloy sa ating mga puso ngayon ng may matinding kaseryosohan ang mga salita na ng Panginoon na magsisi tayo at bumalik loob sa Kanya upang mapawi ang ating mga kasalanan. Kapag dumating ang panahon ng pagpapasigla mula sa harapan ng Diyos, ay kailangang tayo ay bumalik loob o tayo ay magbago. Marami sa atin ang kulang sa espiritualidad at kung hindi sila ganap na magbabago ng puso at buhay, tiyak na maliligaw at mawawala. Kaya, ang tanong, kaya mo bang gambalain ang panganib na ito? Can you afford to run the risk? Kaya mo bang harapin ang pagsubok na ikaw lang? Dahil ang paanyayang magsisi at bumalik loob ay napakahalaga ngayon, lalo na sa panahon na ito kung kailan dumarating ang pagkakataon na bagong sigla at magiging bago yung pagpapala ng Diyos sa atin. Maraming tao ang hindi ganap na sumusunod sa Panginoon sa kanilang mga damdamin at isipan, kaya kailangan natin ang tunay na pagbabago. Kung hindi sila gagawa kung hindi nila gagawin ito, maaring malayo sila sa kaligtasan. Kaya tanungin mo ang sarili mo, kaya mo bang magpabaya sa ganitong panganib? Kaya wag na po nating palampasin pa ang pagkakataon na binibigyan tayo ng Panginoon ng kalayaan na pumili na magsisi at bumalik loob sa Kanya. Kaya nga sabi niya, we need to choose life. Atin pong piliin ang buhay. Ang panawagan sa atin ng Panginoon, kailangan tayong mamuhay na mga ligtas. But now being made free from sin, ye have your fruit unto holiness and the end, everlasting life. Napakaganda po mga kapatid, kapag tayo'y namumuhay sa kalooban ng Panginoon, tayo magkakaroon ng bunga tungo sa kaligtasan, tungo sa kabanalan, tungo sa buhay na walang hanggan. At kailangan itaos puso nating hihingi sa Panginoon na magkaroon tayo ng pusong natuturuan at pusong mapagpakumbaba upang atin pong matanggap ang kanyang kaligtasan, ang pagpapala na walang hanggan. This said, Christ are no longer the captives of Satan. I have redeemed them. I have brought them from the grave as the first fruits of my power to be with me where I am nevermore to see death or experience sorrow. Dito po yung sinasabi ni Kristo na tayo ay iniligtas mula sa pagkaalipin kay Satanas, na tayo iniligtas ng Panginoon, na tayo ay kanyang binili binili ng walang bayad. So ipinapahayag dito ni Jesus na ang mga sumasampalataya at tumatanggap sa Kanya ay hindi na mga alipin o bihag ng kasamaan at kamatayan. Tayo ay naligtas sa atin si Kristo po ang nagligtas sa atin mula sa kapangyarihan ng kamatayan at kasalanan. At tayo ang mga unang halimbawa ng Kanyang tagumpay sa muling pagkabuhay. Dahil dito, tayo ay magiging kasama niya sa langit. Isang lugar na kung saan walang kamatayan o kalungkutan kailanman. Napakaganda po can you imagine na in the last days, tayo po ay tatawagin ng Panginoon na good and faithful servant, na pumasok tayo sa kagalakan ng ating Panginoon na matagal na po nating hinihintay. Sa pagtatapos po, sabi dito, though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. So sinasabi dito ng Diyos na kahit gaano kalaki, yung nakikita mo na napakalaki ang iyong kasalanan, ang ating mga kasalanan na para bagang matinding dumi o mancha, na para bagang matinding dumi o mancha ang ating mga kasalanan at nahiya na tayong lumapit sa Panginoon, isipin po natin na kaya niya tayong linisin ng ganap at gawing dalisay. Dahil ang dugo ni Kristo ang nagbibigay kapangyarihan upang tayo ay mapawalang sala at manumbalik sa isang malinis na kalagayan sa harap ng Diyos. So wag na po nawa nating isipin na wala na po tayong halaga kung tayo po ay nangihina at nagkakasala. Bagkus tulungan po natin ang bawat isa sa atin na bumalik loob sa Panginoon at
bigyan natin ng bigyan tayo ng pusong mapagpakumbaba at pusong matatag upang tayo ay patuloy na lumaban, patuloy na atin pong ipagkakaloob ang ating mga sarili sa Panginoon at ang kanyang panawagan ay tayo po'y magsisi at bumalik loob sa kanya. At huwag po nating hayaan na mabenta ang ating mga sarili sa walang kwentang bagay, bagkus gamitin po natin ang biyaya ng Panginoon sa pagsunod sa kanyang kalooban at tayo ay magiging pagpapala sa karamihan. Kaya muli, magandang gabi sa ating lahat and God bless.